continuation ng vlog natin kahapon. So pagka-check out sa mismong hotel, pinaiwan muna namin karamihan sa mga gamit doon sa lobby ng hotel at dumiretso nga kami dito naman sa katabi niyang mall. Since lunchtime na nito, dito na kami hahanap na makakainan. Initially Jollibee o kaya naman Mang Inasal. Kaso sobrang daming tao and dito nga kami napunta sa may Max's. At grabe, ngayon na lang ulit ako nakakain dito. At saka may mga in-order sila na ngayon ko lang natikman dito sa Max's na ang sarap-sarap talaga. After kumain, dumaan naman kami dito sa Landmark. At nung may mga nakita nga laruan, itong mga bagets, ayan at for the pabili na nga. Malapit lang din naman yung hotel sa IKEA, kaya nga eto nagkayayaan na. Pero dahil napakainit at saka may mga kasama kaming bata, kaya naman nag-grab na kami papunta lang dito sa may IKEA. Pangalawang beses ko pala makakapasok dito and makakasama ko na nga for the very first time yung mag-aama ko. Kaya medyo special talaga siya para sa akin. And alam nyo ba, nung lunchtime kasi sa Max's, tulog na tulog si Kowa. Feeling ko sobrang napagod talaga si Kowa. Kaka-swimming bago nga kami mag-check out. Hindi na namin siya ginising doon. Kaya pagkarating dito, dumiretso nga kami dito sa may restaurant ba ito. Basta yung kainan area niya at dito na muna kami kumain. Medyo nagkahiwalay-hiwalay nga kami dito dahil para hindi na rin malimitahan yung oras nila sa pag-iikot at pamimili dito. Si Kowa kasi kailangan namin siya pakainin. Si Pinggoy naman gusto niya daw magkape. Tapos alam nyo ba, nung kumakain naman kami sa IKEA, si Kowa yung gising, si Pinky naman yung tulog na tulog. So hindi rin kami nagtagal dito. Hinanap lang din namin sila. Bumili lang kami ni Pinggoy ng 2 malaking plato, pati na rin yung lamp, yung pinakamurang lamp kasi kailangan yun ni Papa. And then pagkabayad nga, dumiretso lang kami dito, bumili kami ng ice cream, mga snacks, and then diretso uwi na rin. Pagkalapag ng mga gamit sa bahay, dumiretso na agad ako dito kay Papa. May malaking package nga pala akong dumating at si Papa na muna yung nagtabi dito sa apartment niya. And para sa mga curious kung ano yung ayos ng apartment niya, ganyan po. Binawasan niya itong cabinet na ito, then yung 3 layer niyan, nilagay niya sa ilalim ng kama niya. Naglagay siya ng parang wood dyan, which is yung puting wood na yun, galing pa yun kina James. Tapos konting decor. At ito na nga yung sinasabi ko na lamp. Nasa around 200 pesos lang yata ito. So hindi kami nakapagbasa. Akala ko talaga may lamp na ito or may ilaw. Ganito kasi, meron kasi akong lamp dito na ginagamit sa bahay. Hindi na kailangan na mismong bumbilya. So, dahil nagmamadali nga kami sa IKEA, hindi ko na ito nabasa, hindi ko na na-check. Basta kumuha lang kami ng isa. Tapos pagdating nga, ayan, inassemble na agad ni Papa. So, nagtataka siya, asa na yung bumbilya? Nang sabi ko, ay parang hindi na yata kailangan. Ito na namang mamsi nyo. Hindi talaga ako palabasa ng mga manual, ganyan. So, ayun nga, ang tagal namin na figure out na hala, hindi pala ito gagana unless bibilhan mo ng bumbilya. So, hindi pa talaga siya mapaandar ni Papa pagkatapos niya ma-assemble dahil kailangan pa namin bumili ng bumbilya. Wala rin naman kaming extra kasya dito kasi maliit na bulb lang yung kailangan dito nga pala. Pasintabi na rin po pala. Ayan nga pala yung itsura nung paa ko. Alam mo, ramdam ko talaga yung kirot niya nung matutulog na sana ako. So, last time na nagpa-pedicure ako, nasugatan kasi yan ng manicurista. Alam mo, kapag nagpapalinis ako ng kuko sa paa, lagi talaga ako nasusugatan. Ewan ko ba ba't hindi pa ako nadadala. So, ito naman, akala ko madali lang siyang gagaling. Kaso, ramdam ko talaga yung kirot. At the same time, naapektuhan nga yung lakad ko. So, nag-PM ako doon sa salon na napuntahan namin. Sabi niya, sige ma'am, punta ka dito, ayusin ko po. Bale, ang mag-aayos tong kuko ko na murder ba yung tawag doon? Hindi na yung gumawa, kundi yung mismong may-ari ng salon. So, bago pa man din kami pumunta doon, nagpunta muna kami ng mall. Meron kaming inasikaso para makapag-open ng account si Pinggoy dahil hindi pumapasok yung sweldo niya sa GoTime. So, kailangan daw mag-open siya ng bank account. Tapos bumili na rin kami ng mga extra toothbrush namin para sa bahay. So, kaming dalawa lang ni Pinggoy dito dahil feeling kasi namin baka magtagal kami sa bangko. So, ang mga bata, sinong kasama? Si Papa Arnel! Inabot na kami ng lunchtime nito kaya dumiretso kami dito sa may David's Tea House kasi nagkikrave ako dito nung kanin nila at saka yung pansit. Alam mo, first time ko nakakain dito nung nag-celebrate ng birthday yung panganay ni Ate Kinsi Bettina. Ang sarap nung
yung kanin. Hindi ko sure kung ang tawag ba doon sa nakatikmang kong kanin before ay Yang Chow ba or yung David's rice, whatever. Pero ang in-order ko dito ay half serving lang ng Yang Chow at saka half serving ng pansit. At the same time, spring roll at black gulaman. So, eto na nga siya. Tapos may palibreng tsaa rin sila dito. Napakasarap. Sulit na sulit talaga. At craving satisfied talaga ang momshi nyo. Kung hindi nyo pa natitikman yung ganito nilang pagkain, subukan nyo. Grabe, ang lasa talaga ng pansit. Sabi ko nga kay Pinggoy, Lalav, kaya mo kayang gayahin yung ganitong timpla ng pansit, ng kanin? Sabi niya, oo naman. Sabi ko, sige nga, pakitaan mo nga ako. Basta ang sarap talaga niya. Hindi pa nakakain dito si Papa. So next time magkayaan, ipapatry talaga namin si Papa dito sa restaurant na ito. So ang mangyayari, after namin kumain dito, tsaka kami pupunta sa salon kasi ang appointment ko doon is around 2 p.m. to 2:30 p.m. So ang sabi ng may-ari, baka daw kasi hindi na lagyan ng gamot yung sugat nga sa paa ko. Actually, hindi naman talaga nalagyan kasi ang nangyari, siguro habang tinatanggal yung ingrown nga doon sa aking kuko, na daplisa ng sugat. Alam mo, next time, inisip ko, ako na lang maglilinis ng kuko ko. Total, meron naman ako mga tools dito. Gusto ko lang kasi minsan ma-feel na parang me time, pamper time. Kaya pumunta pa ako ng salon para magpalinis ng kuko. Kaso, ang problema nga, lagi namang nasusugat. Pagkalabas lang namin doon sa may David's Tea House na restaurant, meron ditong trailer truck ng Joy's Puto Cake ba yung tawag dito. Ang dami rin pala nilang binibenta dito. Tapos, ang sasarap ng pagkain na napamili namin doon. Medyo may kalayuan pa nga yung salon na pupuntahan namin. Kaya for the tricycle na nga lang kami ni Pinggoy. At eto na nga pala yung kuko ko. Alam mo nung una, hindi na sana ako magre-reach out sa salon. Gusto ko na sana dalhin ito sa ospital. Pero gusto ko lang din malaman kasi baka may experience na sila sa ganito and baka meron naman silang first aid na magawa. So, ang sabi nga is, nagkalaman daw yung sugat. Tapos, hindi kasi yung may-ari yung naglinis ng kuko ko. Ibang staff nga yun. So, dapat daw kapag ganyan, ilalagyan ng antibiotics. So, ayun, inayos niya, nilagyan niya ng antibiotics and very, apologetic naman yung may-ari. Even though hindi naman siya nakasugat. So, sabi niya nga, ma'am, pag naayos na yan, balik ka sa akin, tapos ayusin natin yung kuko mo. Ganyan-ganyan. Pero, hindi na rin siguro ako babalik. Ako na lang ang maglilinis ng kuko ko from now on. Ito nga pala yung nabili namin sa may Joy's Puto Cake. Ube flavor siya. Nagdala na rin ako ng mga pagkain dito sa apartment ni Papa. At kaya nga pala ako dumiretso dito kasi meron kaming kailangang i-film dahil may mga bagong products sa apartment niya. So kanina pala, binigyan ako sa salon ng antibiotics. Tapos bumili na lang din ako ng ganitong betadine supposedly. Kaso wala naman daw betadine doon sa drugstore. So ang sabi sa akin is, pwedeng alcohol lang ko muna, then after ay pahirang ko ng betadine, gamit ako ng cotton buds, tapos yung antibiotics, ilagay ko daw sa maliit na lagayan. So, pasensya na, pasintabi. Nanilaw na nga yung unang antibiotics na nailagay kaninang tanghali. So, anyway, ang gagawin ko, lilinisin ko siya, medyo tatanggalin ko ng very, very light yung naunang antibiotics, tapos lalagyan ko siya ng bago. Kasi ang advice sa akin, gawin ko siya 2 times a day, tapos within 2 or 3 days daw, magiging okay na siya. So, ayun lang naman yung mga kaganapan lately. Follow for more!